Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. At isambahin ang Panginoon, ang ating kublihat lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, and what I have done, and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Bawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa iwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. Almighty ever-living God, who in the abundance of your kindness surpass the merits and the desires of those who entreat you, pour out your mercy upon us to pardon what conscience dreads, and to give what prayer does not dare to ask. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Solomon asked God for wisdom to govern his people well, because he seeks the good of the people as the true treasure, and the Lord grant his request and other things besides. A reading from the first book of Kings.
The Lord appeared to Solomon in a dream at night. God said, "Ask something of me, and I will give it to you." Solomon answered, "O Lord my God, you have made me your servant, king to succeed my father David. But I am a mere youth, not knowing at all how to act. I serve you in the midst of the people whom you have chosen, a people so vast that it cannot be numbered or counted. Give your servant, therefore, an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong. For he is able to govern this vast people of yours." The Lord was pleased that Solomon made this request. So God said to him, "Because you have asked for this, not for a long life for yourself, nor for riches, nor for the life of your enemies, but for understanding, so that you may know what is right, I do as you requested. I give you a heart so wise and understanding that there has never been anyone like you up to now, and after you, there will come no one to equal you." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, I love your commands. Lord, I love your commands. I have said, O Lord, that my part is to keep your words. The law of your mouth is to me more precious than thousands of gold and silver pieces. Lord, I love your commands. Let your kindness comfort me, according to your promise to your servants. Let your compassion come to me, that I may live, for your law is my delight. Lord, I love your commands. For I love your commands more than gold, however fine. For in all your precepts I go forward. Every false way I hate. Lord, I love your commands. Wonderful are your decrees. Therefore I observe them. The revelation of your word sheds light, giving understanding to the simple. Lord, I love your commands. And the second reading, God ordains everything, including painful and the difficult moments, for the good of those who love Him. His love should inspire us to be open and obedient to the will of the Father for us. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, we know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose. For those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. And those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah. 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 Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth, for you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Hallelujah. Hallelujah.
Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hello, sound check. Hello, sound check. Narinig po ba ninyo? Malinaw? Taas ang kamay pag malinaw. Malinaw? Okay, sige. Hindi? Hindi? Okay. Ganun kayo. Okay. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat din po sa mga nagpapakabuting alagad ng batas at gayon din sa mga nagpapakabuting guro. Sa lahat ng Pilipino na nagsisikap para mapabuti ang bansang ito. Salamat po sa inyong sakripisyo. Kung tayong mapapagod na gawin ito. Welcome sa Our Lady of Last Let Quase Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Dahil ngayon po ay pandaigdigang araw para sa mga lolo, lola at mga nakatatanda. Sino po dito ang mga lolo, lola? Asang kamay. Sino po dito ang mga matatanda na? Taas na kamay. Sino po dito ang mga tumatanda na? Parang in denial pa yung iba. O parang yung iba nalilito. Matanda na ba ako? Hayaan yung tulungan ko kayo. Halimbawa, kapag hindi mo na masyadong kilala ang mga sikat na artista ngayon, sino nga? Sino yan? Kapag kahit na late ka nang matulog, maaga ka pa rin babangon. Kapag wala pang 6:00 ng gabi, gusto mo nang maghapunan. Kapag mas gusto mong pumupunta sa mga tindahan ng mga gamit sa bahay at hindi mag-shopping ng kung ano-ano na lang. Kapag naglalaro ka ng basketball, ngayon pag naglalaro ka, nang babalya ka na lang. Kapag dati ang tawag sa'yo, Miss, ngayon ate na. Kapag medyo appealing na sa'yo ang amoy ng katingko. Kapag bold letters na, malalaki na yung font ng cellphone mo, tapos yung brightness, ang bright! Kapag madalas ka nang nagre-reply ng ha, sa magandang convo, kasi gusto mo nang matapos yung usapan, matutulog ka na. Kapag ayaw mo na ng maingay, lalong-lalo na yung mga maingay na tambutso. Kapag umiinom ka ng milk tea at kumakain ka ng cake, tapos bumabanat ka na ng ganito, sarap. Hindi ganong matamis. Tumatanda ka na. Matanda ka na. Pero, dapat ba nating ikahiya yan? Dapat ba nating ikatakot yan? Hindi. Lalong-lalo na kung meron naman tayong pinagkakatandaan. Halimbawa, kapag mas conscious ka na ngayon sa health mo, mas focus ka na ngayon sa mga goals mo,
Mas gusto mo na ngayon ng kapayapaan, ayaw mo na ng nakikipagtalo sa mga taong ayaw patalo. At para sa mga bagay na pupwede ka namang magpatalo. Maingat ka na rin ngayon sa relasyon. Hindi mo na sinasamahan ang kahit sino. Sapagkat ang priority mo, lalim ng ugnayan, hindi na dami ng kaibigan. Mas namimiss mo na ngayon ang iyong pamilya kaysa sa iba. Kaya mo na ngayon, komportable ka na ngayong magsabi ng no, hindi pwede, ayoko. Kahit na may magtampo. Kasi tanggap mo na hindi mo kaya at hindi mo talaga dapat piniplease ang lahat ng tao. Nakapagpaparaya ka na ngayon sa mga bagay na lampas sa iyong kakayanan, lalong-lalo na kung ang lahat ay ginawa at binigay mo naman. Simple na ngayon ang iyong kaligayahan. Mas productive ka na ngayon para sa iyong mga time. Hindi mo na ito in-spend sa mga walang kwentang bagay. Mas nakapag-let go ka na, mas madali ka nang magpatawad, mas malawak ng pangunawa mo, mas mahaba ng pasensya mo, mas malalim na ang iyong pagdarasal at ang iyong pananampalataya, mas tunay ka nang magmahal. Now tell me, kung ganyan tayo tumatanda, mahihiya kang tumanda? Matatakot kang tumanda? I don't know with you, pero kung ganyan ang pagtanda, gusto ko nang tumatanda. Unfortunately, hindi lahat ng tumatanda ganyan. But fortunately, hindi natin kinakailangang tumanda para magkaganyan. Lahat tayo, bata man o tumatanda o matanda, pwedeng magkaganyan. Isa lang ang ating kailangan. Alam niyo kung ano? Wisdom. Karunungan. Yan ngayon ang sinasabi sa mga pagbasa nating napakinggan. Sa ating unang pagbasa, yan ang hiniling ni Solomon. He was very young sa Diyos. Lord, bigyan mo po ako ng pusong maunawain, ng pusong nakakakilala sa masama at magaling. Yan ang ipinamalas nung nakatagpo ng kayamanan at ng mamahaling perlas sa ating mabuting balitang napakinggan. Karunungan na makita kung ano talaga ang pinakamahalaga. Madaling makita ang mahalaga kapag ang katabi ay hindi mahalaga. Mahirap makita yung pinakamahalaga kapag ang katabi ay puro din naman mahalaga. Kailangan mo ng karunungan diyan. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Ibinenta nila lahat ng meron sila upang yung kayamanan at mamahaling perlas ay mabili nila. So, ang ibig sabihin nun, may kaya ang mga ito. May pera ang mga ito. May mga valuables ang mga ito. And that's wisdom. Sapagkat sa kanilang karunungan, nakita nila mas mahalaga yung kayamanan at mamahaling perlas sa lahat ng bagay na meron sila kahit pagsamasamahin pa. Kaya yung lahat ng bagay na meron sila na pinagsama-sama nila, walang kuskus balungos. Give up nilang lahat para ang mamahaling perlas at kayamanan ay makuha. That's wisdom. At kailangan natin yan. Lalo pat ang buhay natin ay maikli lang. Para hindi ito masayang sa mga bagay o tao na walang kabuluhan o sa mga bagay o tao na hindi talaga para sa atin mahalaga. Ang buhay ay maikli lang. Hindi lahat pwede nating maranasan. Kaya napaka-importante, yung pinakamahalaga, maranasan natin. Hindi lahat ng tao pwede nating makasama lagi. Kaya napakahalaga na yung pinaka-importanteng tao sa buhay natin, dapat makasama natin lagi bago tayo mamatay. Mahikli lang ang buhay. Yung mga matatanda ngayon, lapit na kayo. Lola, sorry po. Hindi, may punto kasi ko. Teka lang, huwag kayo mag-react.
Sabi nila, ba't ba ako naupo dito? Ulitin ko, yung mga matatanda ngayon, malapit na kayo. Yung mga bata ngayon, hindi natin alam kung tatanda pa tayo. Okay na? Okay na. Quits tayo. Okay. Kaya, kailangan natin ng karunungan para mapahalagahan talaga natin ang mga bagay o tao na dapat ay pinapahalagahan natin para hindi masayang ang buhay natin. Yan ang dahilan kung bakit yung sinasabi sa Psalm 90 verse 12 ay dapat maging laman ng ating panalangin sa araw-araw. Lord, teach me to number my days that I may gain wisdom of heart. Panginoon, ipaunawa mo sa akin, maikli lang ang buhay ko. So dapat isulit ko ito sa talagang mahalagang tao o bagay sa buhay ko. Yan ang dahilan kung bakit pinapaalalahanan tayo ni San Pablo sa Ephesians 5:15, 17. Be careful how you live, not as unwise, but as wise. So never continue in ignorance, but strive to understand the will of God. Kailangan natin yung panalangin yan. Kailangan natin yung realization na yan. Hindi lamang dahil maikli lang ang buhay, kundi, eto pa, dahil sa kahit sino o ano na itinuturing o ituturing nating pinakamahalaga, magsasakripisyo tayo. Magsasakripisyo tayo ng oras natin, ng pera natin, ng panahon natin, ng atensyon natin sa bagay o tao na ituturing nating pinakamahalaga sa atin. At ano ang sabi sa Ebanghelyo? Patungkol dun sa finder of the treasure, out of joy, he goes out and sells all that he has. Masayang-masaya siyang ibinenta, ginibab ang lahat ng meron siya para yung pinakamahalagang bagay na yun ay kanyang makuha. You see? You see? You see? May danger dyan. Halimbawa, okay yung pamilya ninyo, okay yung samahan. Bigla kang naka-encounter ng isang lalaki, ng isang babae na minahal mo. Tapos ibang ugali. Suddenly, binabastos, hindi mo na nirerespeto ang mga magulang dahil sa lalaki yon, dahil sa babae yon. Nakakaaway mo na ngayon. Ang mga kapatid mong mabubuting tao naman, nagmamalasakit lang dahil sa lalaki yon, dahil sa babae yon. You see? Be careful sa sino man o anuman na gagawin nating pinakamahalaga sa ating buhay. Kasi magiging masaya tayo na isakripisyo ang lahat para sa bagay na ito, para sa taong ito. Tingnan ninyo, yung mga nagsusugal, maubos ang kabuhayan kahit na wala ng pampaaral ang anak, kahit na magkalubog-lubog na sila, kahit magkahiwalay silang mag-asawa. Nakita ninyo, mahal na niya yung pagsusugal niya. O kaya yung bisyo niya. Pwede mo ring gawing pinakamahalagang pera. So dahil sa pera, isasakripisyo mo na ang time mo for your family. Isasakripisyo mo na ang dignidad mo. See? Kailangan natin ng karunungan. Hindi lamang dahil maikli lang ang buhay, kundi dahil yung maikling buhay na ito, pwede pa nating aksayahin. Dahil kapag maling bagay at maling tao, yung itinuring nating pinakamahalaga, magsisisi tayo. Kaya siguraduhin natin, yung gagawin nating pinakamahalagang tao o bagay, pinakamamahalin natin, siguraduhin nating mahalaga talaga. Dahil pag hindi, magsisisi, bakit ko ba hindi pinakinggan ang pamilya ko dahil sa taong to? Masama nga pala talaga ang ugali nito. Bakit nga pa hindi ko pinakinggan? Ba't ko nga ba sinugal ang lahat? Pati pang matrikula ng mga anak ko, napakaloko.
Buti sana kapag nagsisi tayo, maibalik yung mga naisakripisyo natin para sa maling bagay at taong ito. Paano kung hindi na? Paano kung ang pagsisisi ay huli na? Ito ang dahilan kung bakit ang pinakatangi nating yaman ay Diyos lamang. Ang Panginoon lamang. Maliwanag ang sabi ni San Pablo sa Filipos 3:8, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng pagkakilala ko kay Kristo. Talagang ang Panginoon ang siyang pinakamahalaga. At kaugnay nito, ang sabi ni San Pedro sa 1 Pedro 1:4, ang kayamanang ito ay hindi nawawala ng halaga. Hindi kumukupas, hindi nagpapago ng halaga, hindi nawawala ng kabuluhan. Ibig sabihin, ang Diyos ang tangi at pinaka-sure nating yaman. Ibig sabihin, sino man o anuman at gaano man karami ang isakripisyo natin para sa Kanya, hindi natin pagsisisihan. Lagi mo sinasabi, build a stronger, deeper relationship with God. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin natin siya ng buo. Kasi siya lang yung pwede at dapat nating mahalin ng buo. At pag ginawa natin talaga yon, kung mamahalin talaga natin ang Diyos ng totoong buo, magsasakripisyo tayo para sa Kanya. Kahit umuulan, magsisimba ka. Kahit masakit, magpapatawad ka. Kahit kailangan mo rin, tutulong ka. Kung kinakailangan, tumulong ka. Kahit na maraming mga problema sa sampalataya ka, isusugal mo ang lahat para sa Kanya. And then you realize in the end, sulit ang mga sinakripisyo ko para sa Kanya. Siya lang talaga. Now, kamustahin naman natin ang ating sarili. Kamusta tayo? Kamusta tayo bilang mga tanging yaman ng Diyos? Yes! 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 Yung ebanghelyo ngayon, nakita niyo yung lundon ng ating interpretasyon? Yung kayamanan doon sumisimbolo sa Panginoon. Okay? Pero pwede nating baligtarin. Tayo rin ay sumisimbolo sa yaman. Tayo! Yaman nino? Ng Diyos. Baka nakakalimutan niyo. Para sa atin, sabi ni St. Paul, hinubad ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Iniwan niya yung langit. Sinugal niya. Binuwis niya ang lahat, maging ang buhay niya nung magkatawang tao siya. Dahil tayo ay itinuring niyang kayamanan talaga. Tanong, kapag tinitingnan kaya tayo ng Panginoon, nagsisisi siya na para bang, ba't ganito buhay nito? Sayang yung isinakripisyo ko. Sana wag ganon. Sana wag ganon. Ganon din naman. Para sa asawa mo na isinakripisyo ang karir, maalagaan ka lang at ang pamilya ninyo. Para sa mga magulang mo na ang gabi ay ginawang araw at araw ay ginawang gabi, makapagtapos ka lang. Mabigyan ka lang ng magandang buhay. Mapakalaki ka lang ng maayos. Para sa anak mo o sa kapatid mo na hindi nakapag-asawa at halos hindi nakapag-ipon para sa sarili niya sapagkat inuna kayo para sa isang tapat na kaibigan na may mga nakaaway dahil nag-stick sa'yo. Kapatid, sana hindi nila kailanman panghinayangan ang sinakripisyo nila dahil sa pagpapahalaga nila sa iyo. Tandaan natin, bawat pagpapahalaga ng mga tao sa atin, may kasamang sakripisyo. May mga bagay sila, alaman natin o hindi, na gini-give up nila, sinasantabi nila, pinapalampas nilang pagkakataon na magandang pagkakataon para sa kanila dahil sa pagpapahalaga nila sa atin. Sana makita natin yung mga sakripisyong yon sapagkat parang sinasabi nila sa pamamagitan ng mga sakripisyong yon,
mas mahalaga ka kaysa sa mga bagay at taong sinakripisyo ko. Sana magkaroon tayo ng karunungan na ma-realize yun, na ma-realize ito. At sana magkaroon din tayo ng karunungan habang may panahon para hindi tayo matansok ng mga akala nating ginto. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y Sa Kanya'y magtatapat, maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Kung Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam ko. kong sapagkat anak niya diringgin ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya'y magtatapat, maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong maglilingkod. diringgin ng Alam kong Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Sige ang tayo. samo ko. Panginoon, maraming salamat sa pagturing mo sa aking kayamanan mo na para sa akin na isakripisyo mo ang napakahalaga para sa iyo. Pasensya na, Panginoon, sa mga pagkakataong parang hindi ko binibigyan ng halaga ang ginawa mo. Nagkakasala ako, pasaway ako, ang tigas ng puso ko. I should know your feeling. Kasi ako ayoko din nang hindi pinapahalagahan ng taong dahilan ng sakripisyo ko, yung ginagawa ko para sa Kanya, yung mga gini-give up ko para sa Kanya, ayoko yung nasasaktan ako, ayoko yung gawin ko sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay may babalik sa atin. Siya ay Hindi muling kanya mamamayaan. mabalik Basta sa ang atin. iyong Hallelujah. relasyon na tunay na mahalaga. Bagay na tunay na mahalaga. Huwag kang patanso. Huwag mong Upang isakripisyo ang tunay na tayo mahalaga para sa mga ay bagay at tao na hindi mahalaga at nagsisisiga. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. If you know your priorities, una ang Diyos. Higit sa lahat ang Diyos. Unang-una, walang karapat-dapat ang Diyos. sa And then iyo. your family, yung asawa mo, Kung kasama mo sa una mga pangarap mo, ka kay Jesus, yung mga anak mo, yung mayroong mga magulang mo, yung mga magandang nakaibigan mo kanina, mangyayari sa iyo. Huwag itong mawawala sa priorities mo. Magsisisi ka, kapatid. Sinasabi ko sa iyo. Kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, be forever. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell.
On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. For every prayer, let our response be, Lord, hear your people. Lord, hear your people. That the Church, led by Pope Leo, Bishop, and ordained ministers, may announce to all men and women the joy of the gospel, the treasure of great price, we pray. Lord, hear your people. That the leaders of nation may be given an understanding heart to distinguish right from wrong and to govern the people justly and in peace. We pray Lord, hear your people. that those who are rich in talents and possession may put their gifts and goods at the service of people, especially the poor, the sick, and the needy. We pray Lord, hear your people. that Filipino missionaries may inspire people to welcome the good news of salvation in Christ as the greatest gift from our Heavenly Father. We pray Lord, hear your people. that the Lord may bless grandparents and the elderly with health, peace, and joy, honoring them as treasures of wisdom and faith. We pray. Lord, hear your people. Let us pray for the urgent concern of our community and our personal intention. We pray. Lord, hear your people. Most loving Father, hear the prayers of your people. Let your kingdom come to us and open our hearts to our brothers and sisters who hunger and thirst for your word. Grant this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Sa trigo at ubas na ulan, sa mostyang alay ng madlang, handog ng bayan mong inilan, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami mahaginan kay Kristo, sugo mong hiram. Sa trigo at ubas na ulan, sa mostyang alay ng madlang, handog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, magdulot sa amin ng kaligtasan at buhay na mapayapa.
Kristong sugo nagmula sa trigo at ubas nagmula sa ngosyang alay ng madla. Handog ng bayan mo inilang, tanggapin mo't gawing katawang dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami bahagi na kay Kristo, sugo mong irang. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla. Handog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawang dugo ni Kristo. Tanggapin mo't gawing katawan dugo ni Kristo. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayo'y inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming lipos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilan
kaligtasan. Halik ng langit sa biniyong sambayanan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift him up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For through his paschal mystery, he accomplished the marvelous deed by which he has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works, for you have called us out of darkness into your own wonderful light. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith When we eat this bread and and drink this drink cup, this cup. we We proclaim your your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Kindly include the soul of Joyce,
Orio Esca Benjaminelli, Miguel Arsenio Seri Juan, Amelita, Dionga Maria Jose Rito Erickson, Crisolito Persica, O Dios, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you.
Peace be with you. Lamb of God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Buhay, patpat man ang pasakit, may kulay ang silahis ng pag-ibig. Tunay, makamtan mo man ang langit, di ka rin
sisiyahan kung walang pagmamahal, kaakibat ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakopak halimbawa. Langit, kayamanang di maliri, ligaya, tuwang walang kahulili, sining na di makatkat sa isip, sa mundo'y di makamit ang gintong pagmamahal, kayamanan ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayamanang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakopak halimbawa. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayamanang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakopak halimbawa. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift, which he himself gave us with love beyond all telling, may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya Mahal nawa. na Birhen ng Las Salete, kapag kasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong pakikisa, sa mga tulong na binibigay po ninyo, kahit na yung minsang mga hindi nakakapunta dito pero nagpapadala ng tulong through our GCash and bank account. Thank you very much. Napakalaki po ng tulong ninyo, lalong-lalo na ngayong mga uulan, kakunti yung, nababawasan yung nagsisimba. Napakalaki po ng tulong yung mga nagpapadala ng tulong through our GCash and bank account. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Napakalaki ng tulong ninyo sa amin. Salamat po sa inyong lahat din. May I ask the grandparents and the elderly to please bow your heads. Pagdasal po natin sila. Amang maawain, ang mga katandaang lingkod mo ay ganap na umaasa sa iyo. Nasaksihan nila ang iyong kagandahang loob sa maraming mga pagkakataon sa kanilang buhay. Salamat po sa biyayang handog mo sa kanila sa maraming yugto ng panahon. Pagpalain mo po sila ng bagong sigla at bigyan ng kalusugan ang isip at katawan, at higit mo po silang pagpalain sa kinabukasang walang hanggan. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sa mga lolo at lola, sa mga nakatatanda, lalo na sa mga tumatanda ng pasulong at may pinagkakatanda. Maraming salamat po sa inspirasyon. Palakpakan natin sila. Thank you sa inyo. Thank you sa pag-aalaga. Thank you sa pagmamahal. Thank you sa mga payo. Thank you sa halimbawa. Thank you sa inspirasyon. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones, our family, especially the grandparents and the elderly. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears they soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears they soften up the hearts of men, and they